Ayan, meron lang po akong ipapahabol. Dalawang hirit na balita ito kakapasok lang. According po kasi dito sa GMA News ng kanilang post, no? 75%, ayan nakita niyo mga kababayan, 75% of Filipino free for candidates who assert PH right in West Philippine Sea. So ano nga bang ibig sabihin? 75% of Filipinos prefer candidates who believes that the Philippines should assert rights against China's aggressive action in West Philippine Sea. So a Commission on Social Weather Station or SWS survey, so 75% sa mga Pilipino sa 100%, no? So 75% gusto nilang iboto ang mga kandidatong tumatakbo na ipagtanggol ang West Philippine Sea ay para sa atin. So ngayon mga kababayan, gusto ko lang pong itanong sa inyo, kung 75% ng mga Pilipino ay gusto nilang iboto ng mga kandidato ay yung ipagtanggol ang ating karapatan sa West Philippine Sea laban sa pananakop ng China, subagsak ang PDP laban yan. Ma'am Linda Dadya, hayaan mo siya. Oo, ganyan talaga pag mga bobo. Hindi nila alam ang batas ng Singapore. Oo, hayaan niyo sila. Mm. Kapag dito sila manggulo, hindi sila makauwi sa atin. Mm. So ngayon mga kababayan, 'di ba? Isipin ninyong mabuti. 75% ng mga Pilipino ay gustong iboto. According yan sa GMA News 75% ng mga Pilipino gustong iboto ang mga kandidato na ipaglaban ang West Philippine Sea laban sa pananakop ng China. So, ngayon, pag inumpisahan natin, paano natin iboto si Bato? Nung panahon na winter cannon ng Chinese Coast Guard ang Filipino Coast Guard, wala kang narinig sa kanila. Kay Bongo, wala rin. Kay Robin, wala rin. Sino pa? Kay Ipi, wala rin. Kay Bundok, wala rin. So lahat po ng kandidato ng PDP laban, maskin si Marcoleta, wala kang narinig na ipinagtanggol nila ang West Philippine Sea. Which is, ang sabi pa nga ni Marcoleta, walang West Philippine Sea. Hindi totoo na may West Philippine Sea at guni-guni lang yan ng mga Pilipino. Di ba? Ngayon, yan ang gusto ng Pilipino. 75% na Pilipino, ang gusto nilang iboto ay ipagtanggol ang lupa ng para sa Pilipinas. Ipagtanggol ang isla na para sa atin laban sa mga Chinese na mananakop. So ngayon, sino ba ang mga kandidato na dapat ninyong iboto? Di yung mga nakikipaglaban para sa West Philippine Sea. Wag nyo na pong iboto ang PDP laban kasi ni isa sa kanila dyan. Wala kayong narinig na ipinagtanggol nila ang West Philippine Sea. Bakit? Kasi funded yung iba dyan sa China. Diyos ko. Maskin si Sara Duterte nga kung harap-harapan mo yan, tanungin mo yan, anong masasabi mo sa pag-angkin ng China sa Sandy Cay? Hindi magsasalita yan. Bakit? Baka ubusin yung pondo na troll farm. Nangang. Di ba? Ni minsan ba? Ni isa ba sa kandidato ng PDP laban may komento pagtungkol sa pagsakop ng China sa Sandy Cay? Ni minsan ba may narinig ka sa mga PDP laban na Duterten, senatorial candidates na nagsabing ipagtanggol nila ang West Philippine Sea laban sa China? Wala kang narinig sa kanila. Kasi bakit? Ang PDP laban, baka nakalimutan ninyo, nakipagpulong po sa CCP-NPA. Hindi, CCP ng Chinese Communist Party ng China. Ma'am, Sir Helson Isla, Miguel of shout out po. So, yun ang totoo, mga kababayan. Nako, 75% of Filipino prefer candidates who asserts PH rights in West Philippine Sea. So 75% yan na. So, kung sino yung kandidato na walang pakialam sa West Philippine Sea issue, wag nyong iboto. Bakit?
Magkakandidato ka para sa serbisyo sa bayan. Magkakandidato ka para sa Pilipino. Ngayon na inagaw ang ating lupa ng mga dayuhan, ni minsan wala kang narinig sa kanila, tapos iboboto mo. Paano lang ang kapakanan naming mga Pilipino? Paano kung dahan-dahanin lang ang kinin pati ang Palawan? So, tapos yung mga Palawan, yung mga taga Palawan bumoto sa inyo. 'Di ba? Oh, wag niyo nang iboto kasi hindi kayo pagtanggol niyan. Hindi kayo tutulungan niyan. Bakit? Kasi funded by China yung iba diyan. 'Di ba? Oh, buti pa si Kiko eh. Sabi ni Kiko, "Ito, dagat." Wow! Dagat, atin ito. 'Di ba? Buti pa si Kiko. Buti pa si Bam Aquino. Ito dagat. Wow! Dagat, atin ito. Oh, kahit natatawa ako doon kay Senador Kiko, maganda kasi may meaning eh. Ito dagat. Wow! Dagat, atin ito. Eh yung iba, maskin nga buhangin walang mabigkas eh. Yung isa pa yung bato na kung sino daw, kung sino daw ang sasama sa kanya makipaggera sa mga Chinese doon sa West Philippine Sea, bibigyan pa daw niya ng armas, makipaggera ba sa doon? Eh di pugang linti ang pistingyawang kalbo na yan. Oo. Nagtatago na nga nung kasi hulihin ng ICC, eh, saan na? Ayun na, batok. Sinakop na yung ano, Sandy doon ng Chinese. Akala ko ba pag may sumakop diyan makipagira ka? Eh, ba't ngayon nagtatago ka? 'Di ba? So yun ang problema ngayon mga kababayan. Hmm, naku. So, yun lang nga mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan yung ating live kasi medyo 1 oras na tayo, no? Lagpas na. So hanggang dito na lang po siguro, tsaka gabi na, no? 10:30 na, matulog na po tayo. Oo, maaga pa tayo bukas. So yun lang mga kababayan, mag-ingat po kayo. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe, and see you next live. Bye-bye. Thank you so much. Sunod. Eto na, napakaganda dito mga kababayan. Oh, si Senador Amy Marcos, oo, pinalagan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 100 Most Influential People of 2024 ng Time Magazine. Kinilala ng Time Magazine ang mga pagsisikap ni Pangulong Marcos Jr. sa pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas matapos ang COVID-19 pandemic at kung paano inangat ng Pangulo ang Pilipinas sa mundo. Binanggit din ng Time Magazine ang paninindigan ni Pangulong Marcos Jr. sa usapin ng West Philippine Sea sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Ikinatuwa ng isang maritime expert ang pahayag ni Pangulong Ferdinand. Diba? Ito ha mga kababayan. Si Ivy Marcos at si Pangulong Bongbong Marcos, pinapalagan ni BBM ang opinyon ni Amy na pambibintang sa administrasyon na pinagplanuhan daw para pabagsakin ang mga Duterte. Di ba?